Teacher Glay here, and welcome to the second episode of Life at 27. So for today's video, we'll be talking about sisterhood. Kaya I have here with me yung sister ko, biological sister ko, who is? Kalala ka, sis? Ay, guys! Nina-inform. Sis, anong pangalan mo, sis? Hi guys! Wow, Junea. Yes, Junea. Junea, my biological sister. And I have my sister from another mother whose name is... Brainy. Yes! Brainies po. Parang ang bait eh. Oo, ang bait. Wait, pero mabait naman sila talagang tunay. Okay, so sige. Tanungin ko muna kayo since hindi pa naman kayo masyadong kalala din dito, of course, dito sa hopefully nga, dito sa podcast na ito. So, how's life? How's life? Sino Siyempre si Ate Bernice mo una. Sige. So, yung pinaka-bunso? Pinaka-bunso. Okay, sige. Yeah. How's life? So far, 2024 has been so good naman. So, in terms of family, work, yan. Sobrang establishing yung work-life balance. Yan. And parang, good so far. Na-enjoy niya. Kasi, by the way, si Ate Bernice ay, married na siya. Kaya, yung work-life balance, yun yung na-enjoy niya. Sana all may work-life balance. Sana all. Sabihin natin yung kapatid ko naman ito kung may work-life balance din. So, ikaw, house life, one-on-one kami ng kama ko everyday. Yun. So far then, katulad kay Ate Bernice sa 2024 ko, okay naman siya kasi ang pinaka-grateful ako na nakakapag-provide and super healthy yung family ko. So, yun yung kinaka-grateful ko. At the same time, finally, nakabili ako ng isang bagay na gustong-gusto ko. Yes. So, Flex it, sis! Flex it! $15 Pro Max fully paid. Flex it! So, yun lang. Ayun lang. At saka yun nga yung sa parents ko. Parang, syempre, pag yung health talaga nila, yung pinaka-grateful ako. Okay naman. Siya lang ang hindi healthy, guys. Pero ang healthy na parents, syempre, yun talaga yung pinapasalamat niya. Ayan. So, ngayon, dahil nga ang usapan natin is all about sisterhood, I have this question. Yan. So, matindi ang question. Charot. My first question is, how is it like having a sister? Since sisterhood yung usapan natin. Okay ba na may kapatid o minsan imbierna? Lalo na, by the way, kami nung sister ko, 1 year lang yung gap namin. And then si Ate Bernice, age reveal! 13 po, 13. 13 plus. 13 plus. Ayan. So, siya kasi, kaya ko siya parang naging sister. Ate-ate ko siya. Ako pala yung panganay dito kay Janea. Siya, ate-ate ko naman siya. Best friend ko siya nung college. Ayan. Pero wag na nga daw natin pag-usapan yung age. Basta ate-ate ko siya. At parang naging ate-ate na rin siya nung biological sister ko, of course. So, again, paano ba kapag may kapatid? Paano ba kapag may sister specifically? Kasi di ba iba kapag, kapag kapatid na lalaki, pwedeng kabardagol mo lang, relate. Yeah. As nasa gitnang middle child. Yes. So, how is it like having a sister? Sino gusto nang mauna? Doon tayo sa may totoong sister. Oo, sige. Oo nga, siya kasi. Sige, ikaw muna, sis. Dapat pakiligin mo ako or paiyakin mo ako dito. Away na lang kaya kita. Ano mo to? Pakiligin mo ako dito, sis. Ba't mapag-dik tayo? Bakit dito ba pakiligan? Yung bunso namin, by the way, lalaki. So, kaya ako lang talaga yung sister niya. Ewan ko lang kung ano sasabihin nito. Isipin ko. Ang dami kasi parang, how does it feel? Parang, nung una, syempre, pag bata kayo, kaaway ko, ako kasi binubuli talaga nila kasi pikon ako. So, syempre, nasa gitna, si ate tsaka si Jib yung nambubuli, ako yung nasa gitna, pikon pa, edi yun. So, madalas, parang, syempre, kaaway ko rin talaga si ate. Given, pag sa edad natin kasi, edad namin, dikit talaga. Lang. Tapos, parang, magkaiba kami ng alam mo yun, personality talaga namin magkaiba. Siguro nagkatugma lang kami, parehas kaming mga abnormal. Kala mo Doon lang. Pero, yung best part doon, pag may sister ka kasi, alam mo na parang,
meron kang, merong girl, may taong babae makakaintindi sa'yo, na alam mong hindi ka i-judge. Yeah! Kasi family mo. Hindi ka sure! Katalikod ka lang niya i-judge. Hindi ka sa kwarto ka lang niya i-judge. Pero ayun, pero meron kang kapatid na alam mo na, kahit anong mali or epic gawin mo sa buhay mo, parang, syempre papagalitan ka niya, given yun, kapatid mo yan nagkikare. Yun pala, parang, meron taong nakakaintindi sa'yo na as a girl na parang yung care is grabe. Well, ang dami ko rin kasing friends. So, alam ko, marami akong kaibigang babae. Pero iba kasi pag yung kapatid mo na Kasi siya, alam mo talaga na hindi ka niya babackstabin kasi, hello, pamilya mo ko. Parang, alam mo yan. Sure. Charot. Depende na nga na talaga. Tsaka parang, na rin. Iba yung narinig ko, Bilog. Kasi podcast niya to Parang kailangan mo ay style dito. Pero, yun sa end ko. Parang, meron akong, hindi ko siya best friend talaga. Pero, parang ganon. Kasi kapatid ko siya at the same time. Siya yung pwede mong openan. Pag alam mong wala ka nang pwedeng openan. Kasi kahit best friend mo, minsan may mga bagay na hindi mo pwedeng sabihin. Pero, parang pag may kapatid kang babae, alam mo maintindihan ka niya kahit anong gawin mo sa buhay mo. Parang siya, andyan pa rin siya, hindi ka naiiwan. So, yun. Wala siyang choice. Kapit to Walang choice. Walang choice. Pero totoo, nung mag-a-agree lang ako sa kanya na, kasi nga, di ba pag bata, away pusa talaga kami, asot pusa, ganun. Kasi nga, yung age gap namin, 1 year lang. So, most likely, parehas kami ng edad. So, pag mag-aagawan kami sa laruan. Pero dati naman, may tig-isa tayo lagi. Parang pati sa damit kasi, si mama. Si mama rin, parang gusto niya parang laging, share. Yung color lang yung magkaiba. Parang sa amin. May mga ganong instance. Pero, dahil nga parehas bata, so, lalong mas nagkakaawayan. Kasi kahit may tig-isa kami, pero dahil may papansin na isa, akin yan. Inditan pa kami. Kasi parang syempre siya yung, kasi nga magkaiba kami Parang siya, as a matalinong person, panganay, mabait, ganyan. For the angel. Ako for the black sheep of the family. So parang, lagi na si ate. Yun talaga yung struggle ko pala before nung, ko, parang lagi na lang si ate. May comparison kasi, hindi maiwasan yung comparison. Ganon. Siguro yung mga time na away. Pero kasi nung parang natanggap ko na siya, na-realize ko na, nung natanggap ko na hindi naman, na may iba-iba lang talaga. Ang sarap. Yung realize masarap magkaroon ng kapatid. Yeah! Ay, kaya! Hindi na lang kape yan. Dessert na din. Minsan yung gusto. Pero hindi talaga may iwasan yun yung comparison. Di ba minsan nga, kino-compare din tayo sa lalaki. So, dumating din sa pag once na narinig mo rin kasi siya kahit sa ibang tao. Kasi lalo na kami, para kaming kambal. Classmate pa kami nung, classmate kami So, parang talaga. Kaya andun lang ako lagi. Siya yung nasa unahan, mga honor. Ako yung mga gang sa likuran. Kapatid ko yan. Ganon. Dati pag pinupuri siya, sige, hindi, pero iba din. Alam mo, sis, hindi mo ata alam, na sinare ko sa'yo, naramdaman ko din yun na medyo insecure din ako sa'yo noon. May ganung instance, di ba, sinare ko sa'yo? Kasi parang ako naman, siya, super ligawin to. Naliligaw? Aso parang, naliligaw. Hindi, super ligawin siya na ang daming guys courting him. Sabi ko na! Courting her. Parang ganon, ang daming lalaki na nagbibigay sa kanya ng bouquet ng flowers. Pag umuwi yan, dahil pag sa school, high school, meron siyang 12 roses na meron pang lalagyan na yung tubig. Sa dulo? Sa dulo, para hindi malanta agad. Mayaman, high school. Sabi pala binigay ko na lang siya. Ganon. So, ate, hindi ako pa-flower. Oo, ganon. Ako naman, parang nai-insecure ako ng sakto lang nanliligaw, ganyan, pangit ako. So, ganong aspect naman ako na i-insecure sa kanya that time na parang, pero hindi ko naman siya yung inaaway. Pero pag may kaedad ka kasi sa parang di mo maiwasang ma-compare and conscious. Pero totoo yun, eventually kapag na-overcome nyo pala yun parehas, yung insecurities na yun, instead na maghilaan kami pababa, we're helping each other na paitaas. Kasi ako din, same thing naman sa kanya na parang nung una hindi din kami magkakaintindihan. Pero eventually lalo na kapag may problema sa bahay, di ba minsan mahihiya kang i-share sa ibang tao. Kasi syempre pamilya mo pa rin yun You will still try to protect them
at all cost. So, at least, kung may sister ka na parang yun nga, kaedad mo, sa kanya mo na share. Sa kanya parang siya nga yung best friend mo. O wala na, minus na yung coffee mo. Mantay na tayo. May dessert na dapat yun Ayun, ganun siya. Ganun yung ano niya. Kaya din, masaya ding may kapatid. Pag nag-mature na parehas, na babae. Saka parang totoo yung sinabi niya na parang, pag yung mga strength kasi niya, minsan yun yung weakness ko Parang wala ko nun. Siya ganun, ako hindi. So, pag may kapatid kang ganun, imbes na parang, pag na-overcome niyo yung inggitan, pwede mo siyang magamit na parang, ay, ito, matuturuan niya ako, may help niya ako dito. Yun yung magandang part doon na pag magkaiba din kayo. Tapos may kapatid ka na girl. Actually, ganun tayo, sis. We compliment each other. Okay, well, ate, kami tatapos niyo ba? Wait lang. Walang kasi siya creative. Ako, ewan. Wala akong artistic sense. Pero siya creative siya doon. Parang ganun nga, no? Tapos hindi ako mag-guess ng English. Sabi ko, anong spelling nito? Academic. Anong spelling kaya nito? Oo, ganon. Ayan, anyway, thanks sis sa pagkaiwala. Dahil guys, si Teacher Clay na nanabunot. Ayun, ate, ikaw. Kasi si Ate Bernice, yun, wala siyang kapatid na babae. Yeah. Pero sana, tinuturing niya akong kapatid para may masagot siya. Para may masagot siya. Para may masagot ako. Makarelate lang. Pinilit lang ako sa talaga ako dito. Oo, ganon. Pero, having a sibling naman, I never get to experience yung talagang biological na babae. So, only princess talaga ako sa 4 na magkakapatid. Ganon. Tapos, panganay ako. So, parang, nung sa mga friendships, doon ko na hinahanap yung pagkakaroon ng sister. Nung mga younger age pa, ako yung laging bunso. Yun, yung feeling bunso ako. Ganon, kasi, panganay na ako sa bahay. Parang, I get all the pressure na dapat magaling ako, dapat ako yung maging model ng mga kapatid ko, dapat, tama yung mga decisions ko sa life. Yun, kahit at the young age, ganun na yung pressure na binibigay ng mom ko kasi teacher siya. Yeah. So, perfectionist siya. Truly. Yan. Bilang panganay, ganun. So, sa mga friends, ako yung baby nila. Yan. Pero, nung mga bata, yan. Mga bata. Nung bata pa ako, so, na-enjoy ko yun, yung feeling na ako yung inaalagaan, sa tropa, ganyan. Tapos, yung naging love language ko, service talaga. So, yung pagiging sweet ko naman sa iba, yun. Ayun, yun yung na-appreciate ko na kahit na panganay ako sa bahay, nako-comfort ako dun sa circle of friends bilang sisters din ng iba. Tapos, nung college na, kasi na-stop ako So, parang nung naging magkaklase tayo, ako na talaga yung, nakakatanda. Kasi nga, bumalik lang to ng school si ate. Parang I stop, nag-work ako, pero nung college, na-meet ko sila, ako na yung ate talaga. Hindi masaya. Parang pinagsisisihan ko na. Hindi masaya. Yung akala nyo nag-enjoy ako, hindi yung totoo. Wala siyang choice actually kahit sa podcast nito, guys. Wala siyang choice. Tingnan mo, napilit na. Ganun lang, napilit ako, ate, guess kita. So, parang ganon, all throughout nang kilala ko si Glay, napilitan lang po talaga ako. Wala silang choice. Pero, ang na-appreciate ko having you as the little sister in another mother. With another man. Yung I get to share the wisdom. Yung pag may mga decisions ka na hindi mo sure or you just need someone to talk with naman. Yan. Pag mga babaeng girl talk, di ba? Girl talk. Girl talk. Tapos yung gusto kong part, yung role na protector ako ng mga to. Oo, sa true lang. Yung pag di nila kayang mang-away, ate! Yun. So, yung pag kailangan nila ng masamang person, ako yung gumagawa nun. Ikaw yung tagaharap na yun. Ako yung tagaharap. Ako yung taga-confront. Actually,
kahit ito, yun din, kahit ako yung panganay sa kanya, dahil parang pa-baby girl din ako sa totoong life, di ba? Parang feeling ko, hindi ko kaya ding super mang-away. Sila kaya kong awayin. Pero pag ibang tao, parang for the maldito yung person. So sila lagi talaga, tagapagtanggol ko yan silang dalawa. Parehas kayo dun. Kasi bawal siya maging masama. Oo. Kami dapat yung sasalo nun, para gano'n. Mapalalaki, bait lalaki talaga, kami yung taga-away dun. Ganun. Yun. Kaya sige ate. Yeah. Tsaka din, kapag kunyari, kailangan din niya ng mga, yung mga, kailangan mo ng support. Pag feeling niya hindi niya kaya yung mga bagay, yun lang, kailangan niya taga-push. Pusher po kami. Oo. Kasi mahilig siya mag-doubt eh. Yeah, self-doubt yan. Parang lahat na lang hindi niya kayang gawin. Kahit kaya naman niya. Ganyan nga yung minsan dun sa akin nagtatanong pa. Alam naman niya sa sarili niya kaya niya. Hindi, feeling ko kaya niya lang gusto niya lang na na ito siya. Sabihan natin siya, hindi magaling ka lang matalino ka lang. Maganda ka naman. Sis, you can do it, sis. Ganun. Pero yun nga yung beauty kapag may parang kapatid ka eh. Kasi diba, there's someone who believes in you. Kahit parang even you yourself, you're doubting yourself. Guys, diba parang you're doubting yourself, pero may magpupush sa'yo, magpapaalala sa'yo na kaya mo. Parang, of course, it's the Lord, di ba, na nagsasalita through your sisters. Or hindi lang sister, kahit nga sister from another mother. Kasi, eto si Ate Bernice, di ko siya biological sister. Pero, talaga nung college, yun yung may ibang ginawa. Talagang para siyang, reincarnated na Jesus. Ganon kasi. Feeling ko ipapako na ako. Oo, kasi, yun nga, pinoprotektahan niya ako, just like kung paano tayo pinoprotektahan ng Lord. Tapos, siya din yung nagre-remind sa akin ng kung ano yung kaya kong gawin. Just like, ganoon lang din yung ginagawa sa atin ng Lord na kahit tayo sa sarili natin, nagda-doubt na tayo, pero the Lord is always there para i-remind tayo dun sa truth na kaya natin, He has given us enough skills, talents, diba? And His grace is with us para ma-overcome natin yun. Kaya, blessing talaga pag may kapatid ka. Oo, kasi parang i-remind ka dun sa kaya mo. Diba? Minsan may okrayan talaga. Di ba? Wala yun. Pero nandun yun. Tsaka ganun din yung na-feel ko nun eh. Kasi nung college naman. Dahil panganay din ako. So, ganun din yung na-feel ko na gusto ko. May ate din ako. May ate figure. Oo, ate. Kaya nakakita ko yun kay Ate Bernice. Yes! Kala niya masaya. Oo, nahanap ko yun sa kanya. Kaya bless ako sa dalawa kong kapatid. Yes! Kasi nahanap ko yun sa kanya. Parang isipin ko na. Parang kailangan ko lang kasi ng kape. Tsaka podcast ko to, guys. Ayaw nga pala. Sorry. Parang kailangan pala. Joke lang yun. Pero genuinely, nakakatuwa na may someone ka talaga na parang you can lean on. Kahit yung, nakikita nila, lalo na siya, syempre lagi kami magkasama sa bahay. So, nakikita niya yung worst side ko din. Oo. Kahit naman si Ate Bernice pag nasa school, di ba, pag pressure girl na ako. Talagang lumalabas yung pagkamaldita ko, yung pagka-panic girl ko. Diba kasi pag sa bahay rin eh. Pag nakikita mo yung, syempre sa bahay niyo, labas talaga lahat ng mo dyan. Pero ang kagandahan nga, dahil, parang kapatid mo sila, kahit nakikita yung side mo na yun, they still choose to accept you. Yes. Diba? Kaya nakakakilig. Kaya masarap yung feeling na gano'n. Tama yun, yung parang no condemnation at all. Ganun. Hindi ako sure talaga. Pero yeah, we get to balance each other. So, kapag you're not feeling well or you are at your worst, kalma lang ako. And ganun din ako. Kapag feeling down naman ako, andyan naman siya to remind me. So hindi naman ako lang yung role na nagpo-protect sa kanya. Siya naman yung perfect reminder kung gaano ka-gracious yung Lord sa akin. Yun. Yung mga kailangan ko. Kasi nga, tayo ngayon masama. Kailangan natin na mabuting persona. Kaya tayo dapat sa gilid natin na tagabulong pa sa kanila. Mahal ka na nga. Mahal ka ng Lord. Pero yun yung nakakatuwa. Kasi parang, kaya ang bless mo kapag there's someone nga. Kasi parang sila yung binigay ng Lord talaga eh. Kayo yung binigay ng Lord talaga. Para maramdaman natin that He really cares for us. Ganon. Tapos, ang nakakatuwa dun, kahit yung pag-meet natin, kasi hindi na kami magkaedad eh. Pero alam ng Lord na sa college ko, kailangan ko ng Ate Bernice.
Ganon. Tapos alam ng Lord na sa all throughout din nung life ko, kailangan ko ng Ginea. Yeah! Yan. So, we're done with the last question. And since this podcast is all about life, so gusto kong tanungin kayo, what's that one thing, kahit isa lang, one thing that you have learned so far in life na gusto nyong i-share sa mga makakanood or makakarinig nito? Feeling ko si Ate Bernice mauuna kasi pinaghandaan niya talaga Tsaka to. siya yung pinakabata. So, syempre, siya yung mas marami siyang ng experience. Hindi ko naman alam na dapat may natutunan talaga sa life. Ako rin, hindi ako na-inform. Yun lang. May quiz pala to sa life. Oo nga, may papageant Sorry, talaga teacher. question. Teacher. Ano ba? Ang dami kasi. So, wala Sa rin. edad mo kasi ang dami na, no? Ala, 13 pa lang ako. So, 13 pa lang din pala. Pero, focusing na lang dun sa mga, self-learning na lang siguro is, you can only control too much things. And what you can't control, i-let go mo na lang. Even na, i-let go mo na lang instead na you stress yourself about it. Parang ganon. Before, parang mga teenage, gusto mo marami kang mapatunayan eh. Pero, sometimes, things don't happen the way you plan it. Or you want it to have eh. Tapos, life surprises you with circumstances. And not everything, kaya mong i-control yun. So, what you cannot control, you learn from it. And yung mindset is laging, what you can change, dun ka mag-focus para sa betterment mo. Tama. Ganyan din yung parang lately, yan din yung naging mantra ko. Kasi people pleaser ako din before, alam mo yan ate, di ba? Parang ayoko na may isipin sila sa akin masama or what. So kaya parang ako lagi, affected ako sa sasabihin ng ibang tao towards me. Ganon, di ba? Super ganon ko talaga as into the highest level. So kaya laging kapag may narinig akong pangit na sinasabi nila towards me, kahit minsan hindi naman siya totoo or what, super affected ako. Pero nung na-realize ko yun, yung you focus on the things that you can control rather dun sa mga things that you cannot control. Nung naging mantra ko na din siya, eventually, ang peaceful pala ng life. Alam mo yun? Parang tayo lang yung nagsistress out talaga sa sarili natin. Kasi, hindi natin kayang kontrolin yung opinion ng ibang tao towards us. Pero ang kaya nating kontrolin is yung way we will be reacting or responding to that, dun sa mga criticisms nila. So, hindi mag-focus ka na lang dun. Kasi kahit naman anong gawin mong ma-okay, pero kung hindi mo kasi hawak or control nga yung utak nila di ba yung perspective nila kung paano nila tinitingnan yung mga bagay. Pero ang hawak mo, ang focus mo, or ang makokontrol mo is how you will respond nga or react. It's either you will react or respond. Kaya, ganda nun ate. Kaya to yung unbothered queen. Ganyan din medyo yung ko kay Ate Bernice. Yung parang, kunyari ganyan sabi ko, pag para sa'yo. Kaya minsan pag kunyari, katulad nga nun nga, mayroong mga instances na nakakalungkot or hindi talaga sa plan mo. Wala, parang okay, let go. Tama yun kay Ate Bernice, let go mo kasi nga, hindi yun para sa'yo. Laging mayroong new door na mag-open na para sa'yo talaga. So, naniniwala rin ako din. Siguro yun yung na-share ko kasi si Glay, yun kasi, di ba as ate nga, parang ako yung nagbabalance sa kanya. Siya kasi si panic girl, siya si over. Siya yung kapag may sinabi ka or may narinig siya, hindi meant for her, inaangkin niya. Naalala ko tuloy ate nung first time niya sa TikTok. Ang dami niyang basher. Talaga sabi ko sa kanya, bakit ba? Nanaginip pa daw siya na ang daming tao sa labas ng bahay namin dahil sinusugod siya. Sabi ko pa sa kanya, di ako haharap. Hanggang palaginip ko tayo magtanggol siya. Sabi ko, pagyakan mo sila, ganyan-ganyan. Sabi ko, ituloy niya lang kung ano yung niya. Tsaka, yun nga, kasi parang ang nangyari sa akin, mas nag-focus na tuloy ako dun sa mga pangit. Mga pangit na sinasabi. In fact, mas madami rin namang na-bless dun sa TikTok videos ko. So, ganun din minsan kapag na-magnify kung ano yung pinofocusan mo. So, kaya, you focus on the things na magaganda. Diba? Nasa Bible din yun na you focus on what is noble, what is good, what is pleasurable. So, yung mga bagay na yun, kaya yung control natin nga, tama yun, doon lang tayo doon lang tayo magtuon talaga.
Yeah. Ikaw naman, sis, ano yung ano mo? Yun na ba yun? Yung share mo? Hindi na rin yun. Copy-paste, why not? Nasabi na po niyang lahat? Ay, ano ba? Hindi. Sa end ko kasi super dami rin. Kasi ang dami ko rin alam, 24 pa lang ako, pero in-experience ko parang ang dami kasi gala rin talaga ako. At the same time, sobrang dami kong kaibigan. Iba't ibang age pa. So, yung mga natutunan nila, minsan, pag narinig mo na kasi, yun, yung parang pwede mo na siyang, minsan, ako ganun ginagawa ko. Pag may nag-share na sa akin ng life nila, na matatanda sa akin na, ang sarap nun kunin kasi ayoko ng pagdaanan. Yun, ang dami. Pero, siguro yung ma-share ko na lang ngayon is, siguro yung sa time. Kasi pag bata ka, parang, feeling mo yung oras, ang daming oras eh, nasa yung lahat ng oras. So parang ikaw, go with the flow, gito lang ikaw, ganito ka lang, aksaya ka dito, ganito ka ng ganito, nang hindi mo na-realize kung ano yung mga importante. Oo, parang you only live once, ika nga. So medyo, may mga part na okay lang yun, ma-enjoyin mo talaga yun. Kasi gusto nga ni Lord na enjoy natin yung buhay natin dito. Pero may mga ano kasi na parang, hindi pwedeng YOLO ka lang. Kasi pag tumatanda ka, mas yung pressure nandyan. So, mas maganda siguro kung kunyari, alam nyo kung paano yung gagamitin ng tama yung time nyo, na hindi kayo nag-a-axel lang ng parang yung mga bagay na nung mga bata kayo, parang nilang, walang bahala. At the same time, parang yung time na yon dapat alam mo kung saan mo gagamitin, kung ano talaga yung pinaka-priority mo. And at the same time, ako kasi pinaka na-realize ko na yung mga time ko before, na mandami ko na-aksaya sa mga ibang guys lang. Parang sana finokus ko sa family. Parang gano'n. Haba ng hair nito. Gano'n. Parang sa end ko, parang yun yung actually yung lagi ko sinasabi sa mga kabataan natin. Parang hayaan nyo na muna yung mga gano'n. Sa end kasi gano'n na rin eh. Parang i-focus nyo muna yung family nyo, yung oras sa family nyo. Kasi syempre, pag tumatanda na yung magulang mo, tumatanda na rin mga kapatid mo, tumatanda ka na rin. Ang sarap sa feeling na parang, alam mong na-enjoy nyo yung time, mahaba yung time na na-enjoy nyo yung family nyo. At the same time, na-enjoy mo yung sarili mo. So, yun yung parang siguro, parang isa sa lesson na gusto ko ma-share na parang gamitin nyo, lalo na sa mga kabataan, yung oras nyo sa tama. Na parang hindi naman yung parang magiging-strict ka na parang kailangan pressurein mo sarili mo kasi ganito, ganyan. Mag-e-enjoy ka, pero alam mo pa rin kung hanggang saan yung limit nun. Pero aminin natin, nung tayo yung mga teenage na yan, ano ba naman tong titang... Very tita na. Tapos yung mga sinasabi ng mga nanay, papunta ka pa lang, pauwi na ako. Parang, ano ba yung sinasabi na ito? Gagawin ko pa rin to. KJ naman. So, we are the KJ titas na. Pero, the good thing na sinabi mo is you learn from other experience. Parang, ano yun wisest way to learn something na hindi mo nakakailangan pagdaanan. Yeah. Kasi sayang yung oras. Sinaktan mo pa yung sarili mo. Alam mo namang mali, gagawin mo pa. Yung mga ganun. Kaya yung sense, yung sa Christian walk natin, kaya may warning from the Lord eh. Kaya yung yung kunyari, yung mga instructions from the Lord, hindi siya para ma-save tayo eh. Kasi di ba yung iba iniisip, pag ginawa ko to, kasi ito yung sabi sa Bible, masisave ako. Yun yung nasa isip nila. Pero actually, in fact, yung mga instructions na yun, parang warning lang yun ng Lord sa'yo, or parang wisdom yun that comes, hindi parang, it's really the wisdom of the Lord, di ba? Na kasi alam niya, na pag ito yung ginawa mo, ito yung naging desisyon mo, ito yung mangyayari sa'yo. Kaya yung ayaw niya nun, kasi mahal ka ng Lord eh. So dahil mahal ka niya, poprotektahan ka niya. Kaya nagbibigay siya ng mga warning, mga instructions. Pero yung mga instructions nga na yun, hindi yun para ma-save ka or para magkaroon ka ng salvation. Kasi nga, yung salvation natin, it only comes from believing. Di ba? Believing in what Jesus did at the cross. So kaya parang ang ganda nun na natututo tayo from the experiences of other people. Hindi yung magsasayang ka pa nga ng effort, ng damdamin, and all. Invest mo pa lahat. Oo, di ba? Tapos maglulugmok ka na lang bigla. Kaya magandang nakikinig din talaga tayo. Na yung isa din sa natutunan ko, parang kahit yung maki-fellowship ka sa mga hindi mo kaedad. Kasi yung mga kaedad mo kasi, same, walang pangit doon. Kasi nga, you get to share your experience, di ba? Masaya yun. Tsaka parang same kayo ng nararanasan eh. So parang relate. Di ba? Makaka-relate ka. So, pero, ang maganda when you fellowship with people who are mature or who are more mature than you or yung older than you, mas madami experience, may nasa-share sila na hindi mo pa talaga nararanasan. Meron naman totoo dun sa papunta ka pa lang, pabalik na ako. Meron naman talaga dun eh. So, yung wisdom dun na
na hindi mo kailangang maranasan para matuto ka pa doon. Pero ang good thing naman, ang grace ng Lord, kung maranasan mo man, 'di ba? Yun, may natututunan ka. He turn it around, no? He turns it around yung mga pangit na nangyari na yun para may matutunan ka nga. So yun naman yung beauty doon. Yes. Kung yung beauty dun sa parang you fellowship with the older, is may natututunan ka from their experience. Actually, kahit ako parang nakiki-fellowship ako sa younger naman. Sobra rin yung natututunan ko. The experiences from them. Kasi kayo mga strong-willed, tapos yung mga risk-taker. Kasi kami, parang ako pala, hindi talaga ako risk-taker, pero I get to see yung beauty ng youth. Totoo. Yung youth, nag-i-stay young ako kasi kasama ko kayo. Yan. Tapos parang yung mga challenges sa life, parang mas mabilis kasi fast-paced na rin kayo Tsaka sa mga decisions nyo. Yun, natututo naman ako. May mga youth din kasi na parang they will just let it slip off. Ganon. Kaya parang ikaw, di ba pag matanda ka na, super pressured ka. Pero kapag yung mga young na mga bata, parang, hindi, okay lang yan. So, balance of everything pa din. Di ba? Balance of everything. Na yung mga youngsters, they would remind you na, chill ka lang. Chill ka lang, wag ka masyadong, pressure na sa buhay. So, babalik ka dun sa, a balance of everything. Kasi, yun naman talaga, too much of something, it's not good for you. Too much of restricting yourself is not good. So, too much of discipline is not good at all. So, kailangan nandun ka lagi sa sa balance. Kaya kahit dun sa sinabi niya, 'di ba, yung sa time, balance pa din. You have time para mag-enjoy, pero may time ka din para magseryoso. Ecclesiastes, 'di ba? There is season for everything. So may time para umiyak ka, may time para magsaya ka, may time maglaro ka, may time magseryoso ka. Something like that. Kaya ang ganda din na the Lord is really orchestrating everything for our good. Yun naman siguro yung doon, maganda lang sa life natin na kahit mag-fall tayo sa kung ano man, lumagpak ka man ng kasi wala buhay to. Yeah, nasa mundo. Surprise. Oo, madami talagang surprises ang life. We cannot guarantee everything, na tama yung sinabi ni Ate Bernice na lahat yun magpo-flow according to how you planned it to be. Hindi ganun lagi yung buhay. Pero the good thing is, kapag meron kang tatay sa langit, when you have the Lord, you know that the future waiting for you, kahit magkamali ka man, maganda. Kasi He will turn around everything na mga masasamang bagay. He will turn it around for your good. He is orchestrating everything for your good. Kaya masayang mabuhay. Tama? Yeah, Agree. Agree. Sige. Isipin ko muna. Huwag ka na isipin yung work. Sige. Oo. Naisip yung stress sa work, no? Even the stress sa work. Pero looking back, yung mga experiences sa stress na yun, that makes you stronger. Wiser. Kaya nga, hindi tayo dapat Disney princess lang, di ba? Strong warriors. Pero gusto ko pa rin talaga maging Disney princess lang. Oo, totoo naman. Pero kaya nga, ang ganda din, balik lang ako sa sisterhood na, alam kasi ng Lord din, na darating talaga yung point na nandun tayo sa pinaka-messiest moment of our lives. Andun tayo sa mga nagkakamali, ang bigat-bigat. Kasi hindi naman tayo na-exempt sa mga trials and tribulations of this world. The Lord has warned us with that there will be trials and tribulations. But be of good cheer because Jesus Christ has overcome it. And tayo, pinapalakas pa tayo ng Lord at hinahayaan niya ma-overcome natin yun through the help of the people or of the people He has given us. Kaya balik lang sa sisterhood na I do appreciate both of you. Oo, kasi talagang may tamang tao na binibigay ang Lord talaga para sila yung maging sandalan mo. Sila yung kaya importante 'di ba that you go to church actually kasi pag nanghihina ka, may magle-lift sa'yo pataas. Kasi nga, parang sila yung magpupush sa'yo pabalik ulit na magre-remind sa'yo na, eto ka, eto yung totoo, eto yung tama, eto yung paniwalaan mo. So, kaya yung sisterhood, dapat hindi natin siya tinitake for granted. Hindi lang yung sisters natin, but the people that God has given us, hindi na dapat natin sila, tinitake for granted talaga. Kaya kung may time ka pa ngayon para i-appreciate sila,
please do appreciate them kasi nga, limited lang yung time. Kaya i-appreciate mo sila and huwag mo silang i-take for granted kasi they are really God-given. Blessing sila. Kung meron ka mang sobrang blessing na alam mo yun, dapat mong pagpasalamat sa Lord. Yun yung mga taong binigay niya sa'yo para to support you, to love you, and to care for you. At sila yung magiging reminder ng Lord na, andito ako anak, may concern ako sa'yo at mahal kita, kaya binibigay ko sila sa'yo. Edi, thank you. Edi, salamat. Yeah, thank you, ate. Salamat naman pala. Thank you, sis. Wala nang kape, Siya lang nag-ending, wala nang kape. Wala nang kape. Ayun. So, meron pa ba kayong, huling words? Huling words. Hindi. I think, that's it. Wala na. Yun na yun. Perfect na yun. Yeah. God loves you. God loves you.